Good morning po sa ating lahat. Good morning! Ayan, and I'm inviting everyone to please stand as we start our day with our praise and worship. We are also blessed to have everyone here today and also with everyone who's worshiping with us today online. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino po dito yung pumunta ng church na nilalamig? Oh, mga naka-long sleeves tayo today, no? Grabe yung paghahanda natin. But you know what? I believe that lahat tayo dito ay pumunta sa church because you want to encounter Jesus. Amen? We want to meet our Father. We want to feel His presence more. So before we start singing this song, I'd like to share with you these pictures. Pwede ba natin i-flash a screen? Ito po ay isang picture ng likod ng kotse. Pwede ba natin basahin yung nakalagay? Ready? I can do all things through Christ who strengthens me. That is from Philippians 4:13. Okay, and then the next picture is, can we read this, everyone? Jesus, the only one who has the power to save. Acts chapter 4, verse 12. Ito pong dalawang pictures na to ay personal encounter ko this week. Itong dalawang pictures po na to ay nakita ko sa Manila nung ako po ay nag-work this week sa Manila. Ito po yung mga verses na ni-reveal sa akin ni Lord this week that reminded me na, anak, be still. Ito yung nagpa-remind sa akin na anak ako ng Diyos eh. I am a child of God. Ito yung mga verses, yung mga reminders, and yung voice ng Lord na kapag hindi na natin alam yung gagawin or kapag pagod tayo, ito yung boses ng Diyos. So mga kapatid, what we have right now is a very wonderful opportunity. Naniniwala po ba kayo doon? Na tayo lahat ngayon ay magkakasama because we believe that we are children of God. Amen. Amen. So now, can we all pray? Can we all start this praise and worship with a prayer? Lord, we believe that you are already here in your presence. We thank you. We welcome you, Father God, into this place and even sa bahay ng bawat isang nanonood and nag-worship with us online. Father God, we want to experience more of you. We want to hear your voice, Lord Jesus. Naniniwala kami, Panginoon, na walang anumang boses ang makakapag-define kung sino kami. But only your voice matters, Panginoon. Lord, we praise and worship you. We are ready to glorify your name, Jesus. Who am I that the highest King would welcome here? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs
While I was a slave to sin, Jesus died for me. We believe He died. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free. And we believe I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Can you declare I am chosen? I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. We worship you are for me, not against me. I am who you say I am. Chosen. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say. I am who you say. I am who you say I am. Who the Son sets free. Come on, we worship. We believe, yes, I am. In my Father's house, there's a place for yes, I am. Can we lift up our voice? Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Can you sing that part? In my Father's house. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father, in my Father, there's a place for me. I am a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. I'm a child of God. Yes, I am. Lift up our voice. Amen. Amen. Come on, let's now be the river of the presence of Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're releasing. We will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in. Can you say it? Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. I've got a river, and I've got
living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven and joy releasing, and we will never be denied. 'Cause we're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep waters. We're gonna dance. We dance, dance in the river. 'Cause we're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out, the deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out, the deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters. We're walking into deeper waters, going after you. Come on, church, let's put the hands together. Let's sing. If he goes to the left, then we'll go to the left. If he goes to the right, then we'll go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the, then we go to the left. If he goes to the right, we're gonna dance, dance in the river. Dance, 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 everybody. If he goes to the left, if he goes to the right, then we'll go to the, we're gonna jump, jump. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then we'll go to the left. If he goes to the right, we're gonna shout. Shout, 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 shout. Yeah, deep cries out. The deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out, the deep cries out to you. Deep cries out, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. And we say, the deep cries out. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. The deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Oh, we want to be in your presence, Jesus. Oh, we're so thankful to you, Father. Now, church, this song is about showing your gratitude. Sino po dito yung may pusong mapagpasalamat? Amen, amen, amen. Can we now close our eyes again and think of the things that we are grateful for? Come on. All the blessings, all the problems, the highs and the lows.
We are grateful. And our hearts are overflowing with gratitude. Now let me pray to you, Lord. I ask you to be in the hearts of these children, Father God. Alam niyo po, Panginoon, kung ano ang nilalaman ng kanilang mga puso. Lord, please, we need you, Father God. We are now ready to lift up our hearts, to lift up ourselves, Father God. To show our thanksgiving, to show our gratitude, Father God. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for me except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response. Come on, we sing. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for me except for our singing hallelujah, hallelujah. Do you know Daniel? Si Daniel po yung tinapon sa den of lions. Amen. Daniel was thrown into a den of lions. Not because he did anything wrong, but he refused to stop praying. Daniel still prayed even when nasa risk siya. Daniel, hindi siya huminto sa panalangin. Kahit si Daniel po ay napapaligiran na ng danger. And right now, I want to encourage you. I don't know what kind of lions are roaring inside yourselves right now. Might be pressure, fear, loneliness, uncertainty. But I do know this, that there is that lion of worship inside of you that is louder than anything coming against you. Mas malakas yung lion ng worship na nasa atin versus dun sa roar ng lion
na maingay. So as we sing this bridge, the bridge of the song, let this be a declaration of our worship. If we could give it out to Jesus right now, let's give it. Let's do it. Come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, come on. Come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. So get up and praise the Lord. Can we lift it up? So come on. Oh, come on, my soul. Oh, don't you get shy of me. Lift up your song. 'Cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, we praise you. We praise you, oh Jesus. We show our gratitude to you for all that you've done in our life. Oh, we praise you, for you are worthy of it all. Can we sing? Throw up our hands. So I throw up my hands. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we are thankful for your goodness, Father. Can we sing this? All my life you have been faithful. So all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. For the last time, can we sing that song? Because all I
All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. We will sing of the goodness of God. This is our prayer and worship with gratitude of thanksgiving in the name of Jesus, our Lord, our King of Kings, and the Lord of Lords. We say, Amen, Amen, Amen. Let us all rise for our call to worship from Psalm 66, verse 2 to 3. At purihin ng Diyos na may kagalakan, wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos sa dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mo'y kapangyarihan.
Ako't manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa. Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na iyong pinagkaloob sa amin upang kami ay makapagtipon-tipon sa umagang ito dito sa aming iglesia, ang iyong banal na tahanan, upang kami ay buong puso at may galak na sumamba at magpuri sa iyo. Sa umaga pong ito, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa tuloy-tuloy mong mga biyaya, pagpapala at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa walang patid na daloy ng iyong pagmamahal at kalinga. Kami ay lubos din pong nagpapasalamat sa buhay ng bawat manggagawa na iyong pinagkaloob sa aming iglesia upang kami ay pamunuan at gabayan sa aming pananampalataya. Sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita, sila Bishop Joey O'Malley, Pastor Nards, Pastor Milky at Pastor Jeff. Naway patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang kasiglahan, inspirasyon at karunungan upang kanilang magampanan ang kanilang mga tungkulin, gayon din naman ang pag-iingat sa kanilang mga pamilya. O Ama, sa umaga pong ito, kami po ay humihiling na sana'y tulungan mo kami na buksan ang aming mga puso, damdamin at diwa upang tanggapin ang iyong mga salita na aming pagninilay-nilayan sa umagang ito. Hinihiling din po namin na patuloy mong ipagkaloob ang iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga kapatid sa pananampalataya na hindi namin kapisan sa mga oras na ito. Panginoon, ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na Diyos, Hari at tagapagligtas ng aming buhay ngayon at pagpakailanpaman. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, pwede na po kayong maupo. Unang-unang pong announcement, paging po yung owner ng Everest na nakapark sa may tindahan. Kailangan daw pong alisin. Ayan. O, so, kung sino man po yung may-ari, CL508A. Ayan. Sige po. Again, magandang umaga po sa ating lahat. Tag-ulan na po at naniniwala po ako na tayo rin po ay inuulan ng Diyos ng pagpapala. Amen? Ayan, tingnan po natin yung mga katabi natin. Sabi mo sa katabi mo, uulanin ka ng pagpapala. Amen. And of course, ngayong pong umaga na to, we would like to welcome our new friends. Meron po ba tayo ditong mga bagong kasama na first time na nag-attend o second time na nag-attend? Ayan, so welcome po sa Christian Solidarity Fellowship family. Kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo. And of course, gusto rin po natin na ipaalala sa bawat isa na since the respiratory infections po ay on the rise na naman. Mamaya po sa ating pagbabatian, paalala lang po, iwasan muna po nating magbeso-beso ulit or mag-shake hands. Pwede naman po tayo, fist bump lang, di ba? Magngitian, magkawayan kung ayaw po nating magpaawat na bumati sa bawat isa. Amen po. Iyan po siya sa mga magandang na dulot ng pandemic. We're more cautious. Mas mag-ingat po tayo. Unlike before. Amen? And then for our next announcement, we still have our members data collection form sa mga hindi pa po nakaka-register para mabigay po ang kanilang mga information. Pwede nyo pong lapitan mamaya after the service. Si Lawin, si Harley, saka si Yumi. Pwede po kayo magpatulong sa kanya. Kapag di po kayo marunong magsagot ng online form, they will assist you. Napaka-importante po nito dahil kailangan po ma-update ang ating membership records, lalo na po sa mga bago at sa mga newly dedicated po natin na mga members. Okay po? And on June 12 to 13, gaganapin po ang General Tribal Mission Conference sa Orani, Bataan. So, very historic po ito. Dahil ito po ang kauna-unahang General Tribal Mission Conference ng Filipino Evangelical Methodist Church. So attendan po to ng ating clergy delegates at ng ating mga lay delegates sa June 12 to 13. So pag-pray po natin na maging successful po ito, lalo na po for a good weather. Napaka-importante po na magkaroon po tayo ng good weather for June 12 to 13 para maging successful po ang ating General Tribal Mission Conference. For the next announcement, of course, let's still
support our social media platforms, ang ating pong Facebook page, ang ating pong Instagram account. Malaking pong tulong if i-like po natin to, i-share po natin ito para mas maraming tao pa po ang mablessed sa ating simbahan. Next announcement. Ayan, so again, we want to welcome our new friends. Masaya po kami na nakasama namin kayo. And of course, we want to greet happy birthday kung sino man po ang magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa darating na linggo at magse-celebrate ng kanilang anniversary. We want to greet you happy birthday and happy wedding anniversary. Again po, sa atin pong pagbabatian, iwasan muna po natin yung beso. Pwede po tayong mag-fist bump, pwede po tayong magkawayan, pwede po tayong magngitian. Sige po, tayo pong lahat ay magbatian at bahain po tayo ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng banal na salita na matatagpuan sa Juan, Kabanata 20, Talata 22. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Pagpalain po tayo sa pagbasa ng banal na salita. Thy word is a lamp unto my feet
Ang Diyos ay mabuti. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kabila ng panahon. Alam natin na hindi po tayo kukulangin. Amen. God is enough. His grace is enough. Ang ating pong tema sa umagang ito ay makikita po natin sa ating monitor. Receive the Holy Spirit. Napakahaba po nung teksto na nadinig natin kanina. Receive the Holy Spirit. Na-receive nyo na po ba yung Holy Spirit, mga kapatid? Amen. To God be the glory. Madalas na po nating nadidinig yung Holy Spirit. Naniniwala ako na bata pa tayo ay inuulan na tayo ng mensahe tungkol sa banal na Espiritu. Kaya po medyo nag-iisip ako, ano ba yung kaibahan ng mensahe ng Espiritu nung bata ako at nung mensahe ng banal na Espiritu ngayon? Wala pong pinagkaiba. God is the same yesterday, today, and forever. Yung pong Holy Spirit is the third person in the Trinity. Amen? We have the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At ang terminology ito ay madalas pong banggitin mula po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Actually, approximately 86 times it can be found in the Old Testament. Doon pa lamang sa kasaysayan ng paglikha. The story of creation in Genesis, chapter 1, verse 2. Andun na po yung banal na Espiritu. Ang sabi doon, at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Wala pang liwanag noon. Light has not yet been created that time. But the Spirit, the Holy Spirit, is already there, was already there. In the New Testament, the Holy Spirit is used more explicitly and consistently. It was, we can find this Holy Spirit approximately 89 times in the New Testament, and that is according to the Catholic resources. Sa lahat ng mga kaloob ng Diyos sa sangkatauhan, wala nang hihigit pa sa presensya ng banal na Espiritu. Kaya po yung ating nadinig kanina, John chapter 20, verse 22, binasa po sa atin ni Ate Bettina, receive the Holy Spirit. The Holy Spirit was being offered by Jesus Christ to all His believers, to His followers, to the disciples, to the apostles. How important is the Holy Spirit? Ano ba ang gawain ng banal na Espiritu? Actually, during the longest prayer that was recorded by Jesus Christ in the New Testament, doon po sa chapter 17 ng Ebanghelyo ni Juan, alam natin ito yung pinakamahabang panalangin ni Jesus Christ para sa kanyang mga alagad kasi nagpapaalam na si Jesus Christ sa kanyang mga minamahal na mga alagad. Ano po? Alam natin yung panalangin niya. Ano po? Bigyan ng Espiritu Santo ang kanyang mga alagad. Ang usapin po ng Banal na Espiritu sa ating pag-uusap ngayon ay may kinalaman sa The Great Commission. Ang pagsusugo, ang paghahayo. Yung Banal na Espiritu na makikita natin sa Galatians 5:22. Meron siyang isang bunga at mayroong siyam na larawan. Alam natin lahat yun. Love, peace, joy. Lahat ng bunga ng Banal na Espiritong ito ay patungkol sa pag-unlad ng personal na buhay espiritual ng bawat isa sa atin. Ngunit yung gawain ng Banal na Espiritu na ating tinatalakay sa umagang ito ay may kinalaman sa pagsunod natin sa dakilang mandato ng Panginoong Hesukristo, the Great Commission. At kung babalikan natin yung John 17, verse 18, nakikipag-usap ang Panginoong Hesus sa kanyang Ama. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, isinusugo ko sila sa sanlibutan.
Ang kausap ng Panginoong Yesus ay ang Diyos Ama. Pagdating po dun sa John chapter 20, verse 21, ito rin yung pangungusap na binitawan ng ating Panginoong Jesucristo, kausap naman ang kanyang mga alagad. Ang sabi niya, kung paanong isinugo ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Ang banal na Espiritu ay maraming gawain at papel na ginagampanan sa ating personal na buhay at lalong higit sa kanyang iglesia, the only bride of Christ to be. At sa usapin ng pagsusugo, may mga kaloob ang banal na Espiritu na kailangang taglayin ng iglesia at ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat yun, mga kapatid. So number 1, the Holy Spirit is the source of truth. The Holy Spirit is the source of truth. Ang panalangin po ng Panginoong Yesus sa John 17:17, Father, sanctify them with the truth. Your word is truth. Ama, italaga mo po sila. Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. During the trial of Jesus sa harap ni Poncio Pilato, sinabi ni Jesus kay Pilato, ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa daigdig upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Sabi ni Pilato kay Jesucristo, what is truth? Ano ba yung katotohanan na sinasabi mo? Pero wala naman sa loob ni Pilato yung kanyang sinabi ngayon kay Jesus Christ. Isang napakahalagang katanungan, subalit hindi niya nabigyan ng pagkakataon na malaman ang napakahalagang kahulugan. Sapagkat pagkasabi ni Pilato kay Jesus Christ ng ano ba ang katotohanan? Agad tumalikod si Pilato. Ayaw na niyang hintayin yung sagot ni Jesucristo. Kundi pinuntahan niya yung mga Hudyo. Pero ang sabi ni Pilato sa mga Hudyo, wala naman akong nakikitang dahilan para hatulan ko yung taong ito. You see? Sa likod ng kanyang matalinong pag-iisip, alam ni Pilato na walang kasalanan si Jesus. Subalit dahil sa marumi ang kanyang puso, he chose to ignore the truth for the sake of his personal motive and ambition. He failed to see that the answer to his question, what is truth, was right in front of him. It's Jesus Christ. Tulad ng nangyari at patuloy na nagaganap sa kasalukuyan, maraming nagbubulag-bulagan, maraming nagbibingi-bingihan sa katotohanan, marami manapa ay naglulubid at naghahasik ng mga kwentong walang katotohanan at sadyang kinatha para lamang ang mga personal na agenda at motibo ay mapagtakpan. Kaya po sinabi sa Roma 1:18, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. At sabi ni Jesus Christ sa John 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanang galing sa Diyos. Isusugo ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa paghatol ng Diyos. The Reformation period that spanned 117 years was marked by the revelation of a truth discovered by Martin Luther in 1516. After reading and understanding the book of Romans, the following were accepted in truth. Faith alone, Scripture alone, grace alone, Christ alone, glory to God alone. Thus the birth of Protestantism. And after more than 200 years, sumunod na po yung evangelical period kung saan kasama ang Methodism. Ang bawat tao sa mundo ay may kamalayan tungkol sa Diyos o tinatawag natin God consciousness. Sa aminin natin at sa hindi,
binigyan ng kamalayan ng Diyos ang lahat ng tao. Subalit hindi madali ang mabuhay sa pagkukunwari. Kaya ang banal na Espiritu ang naglalapat ng katotohanan ng Diyos sa isipan natin na mga tao. Ito po yung napatunayan at naging karanasan just the other week ni Reverend Wilfredo Ponto, isang administrative pastor ng dating bahay. Alam ko na nabalitaan niyo at nalaman niyo yun. That was a great revelation, and he found that John 8:32 was really the truth. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Indeed, we are free by knowing Jesus Christ, the real truth. And this leads us to another blessing of the Holy Spirit, that is freedom. Freedom. The Holy Spirit is the source of freedom. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Isa pa, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Napakahalaga po ng kalayaan. Kapag po kaming mag-asawa ay madalas na iikot dyan sa may Kapitolyo. Alam niyo ba, handyan yung provincial jail. Minsan mararatan namin sa may karsada, mayroong mag-ina. Hawak yung maliit na anak. Hirap na hirap sa pakikipag-usap doon sa mahal nila sa buhay. Nandun sa taas ng rehas, nakadungaw sa maliit na bintana. Sapagat sila ay kabilang sa mga persons deprived of liberty. PDL. Sila po ay nabiktima ng sanlibutan. Mahirap makulong sa kasalanan. Kaya po ang Panginoon, He is the truth. He gives the freedom through His Holy Spirit. This verse asserts that God's Spirit is the Lord Himself and that His presence brings freedom. This is a powerful statement about the transformative nature of the Holy Spirit. Binabago po tayo ng banal na Espiritu. Ito ang isang gawain ng banal na Espiritu. Baguhin tayo, baguhin ang tao. Nagbibigay ito ng katiyakan na sinumang pinananahanan ng banal na Espiritu ay hindi nasaklaw ng anumang puwersa ng kasalanan. That freedom transcends the limitations of the law and sin. So there is a direct relation between the law and the sin. Sapagkat, sabi sa 1 John 3:4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya lang po, pinaalala din na Apostol Pablo, yung kalayaan na binibigay ng Panginoon, ingatan po natin. Sapagkat, maaring ito'y gamitin ng kaaway para yung kalayaang ito ay magamit natin sa hindi karapat-dapat, hindi sa kalooban ng Panginoon. Sabi niya sa Galatia 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit, huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. The Holy Spirit brings spiritual liberation. Binibigyan tayo ng kalayaang spiritual. He gives also inner transformation, pagbabago ng ating pagkatao. Hindi lamang panglabas, higit ay ang ating pagkatao sa kalooban, ang puso at isip, binabago ng banal na Espiritu. The Holy Spirit works within believers to transform their hearts and minds, leading to a more righteous and Christ-like life. Number 3, the Holy Spirit is the source of unity. Mahalaga po ang pagkakaisa sa Espiritu. Sabi po sa John 17:21, Ama, maging isa nawa silang lahat. See? Napakaraming panalangin ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad. May they be one. Ito po yung actually team ng Philippine Bible Society. May they be one. Maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, Ama, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanglibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Sinabi rin ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 3,
sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Unity in the Spirit. Yung pong kauna-unahang Methodist Journal na nalimbag noong 1796. At ito ay sa pamamagitan ng unang-unang obispo ng Methodista. Si Bishop Thomas Coke na itinalaga ni John Wesley. Ang sabi ng journal ay ganito, "Our grand object is to raise and preserve holy and united people. We pay no regards to numbers," sabi ni Bishop, "as long as they possess the genuine principle of vital religion." In other words, there can never be a genuine unity without holiness and truth. Nagagamit yung talatang ito upang ibahin yung tema ng pagiging united, the term unity. Genuine unity is grounded only on holiness and truth. And that should be what Methodists. Alam nyo ba yung Methodist? Alam nyo bang kinuha sa Bible yung pangalang Methodista? Maraming sekta, they claim that yung kanilang sekta ay kinuha yung mga pangalan sa Biblia. Kaya ako, tuwan-tuwa ako nung malaman ko ito. Yung palang yung Methodist pala, kinuha rin sa Biblia. So yung mga mag-undergo ng membership class, tsaka confirmation class, ito po, tip. Yung pong the word Methodist was composed of two Greek original words. Meta, hodos. Po. Yung meta means kasama. Kasama. With. Yung hodos ay daan. So, pagka pinagsama mo yan, kasama ng daan o kasama sa daan. Tingnan po natin yung Isaiah 35 verse 8. Sabi po ng Isaiah 35 verse 8, this was prophesied in 1713 BC by the prophet Isaiah. Sabi dito, magkakaroon ng isang maluwang na lansangan at tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Hindi makakaraan sa landas ng kabanalan ang makasalanan at hangal. Unity is grounded in holiness and truth. Ang unang mga tagasunod ni Jesus ay tinawag na nasa daan, kasama ng daan. So, ibig sabihin, ang mga tunay na Metodista, metahodos, ay walang pag-aalinlangang kasama si Jesus. Ang tanging daan, ang katotohanan, at ang buhay. Pangapat, ang banal na Espiritu ay pinanggagalingan at pinagmumulan ng kapangyarihan. The Holy Spirit is the source of power. Sabi po sa Acts 1:4 and 8, samantalang sila'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig." Before Jesus ascended to heaven, mayroon pong tatlong bagay na siya ay ipinagtagubilin sa kanyang mga alagad. Ito po ay una, hintayin ninyo yung banal na Espiritu. Wait for the Holy Spirit. Mahalaga po yung paghihintay. Ano po, kung minsan nakakainip maghintay. Pero sinasabi ng Biblia, that waiting is important. Sabi po sa Isaiah 40 verse 31, those who wait upon the Lord will not grow weary. No. They will mount on wings like eagle. They will walk but not faint. At alam po ng Panginoon, kailangan ay
maging mapagmatsyag tayo. Pinasasabi rin ni Yahweh sa Zacarias 4:6, ang pagtatagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng sariling lakas o kakayahan. It is not by might nor by power, but by the Spirit. Pangalawa, you shall receive power. At ang power na ito, ang Holy Spirit din, ang magkakaloob. Bakit tayo binibigyan ng kapangyarihan? Iisa po ang dahilan. Sapagkat we need to go and make disciples of all nations. How? By being witness. Ito po yung number 3. Hindi po tayo makakaiwas dito mga kapatid. We have to be witnesses for Jesus Christ. Ang pangunahing layunin ng pagkakaloob ng kapangyarihan sa mga alagad ay sa pamamagitan ng Holy Spirit upang maging saksi sila para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mahalaga ang pagkakaroon at pagtanggap, receiving the Holy Spirit. Are you ready to receive the Holy Spirit? We have to pray for it. Samahan niyo akong manalangin. Meron pong isang mensahe sa awit na ito po yung sinasabi. Simpleng awit. And I want to challenge everyone to join me in prayer. Sabi po ng awit, come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. Can we stand, mga kapatid? I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Church, the church is our shared work in the world. It's not defined by what we can do. We are entirely dependent on what only the Holy Spirit can do. As we do our part in the Great Commission, may the Lord lead us to spiritual immersion. For the glory of God, amen. Manatili po tayo sa diwa ng pagsamba sa pamamagitan ng ating mga ikapo. Sige po, i-prepare po natin ang ating mga tithes and love offering at ito po ay ating ipapanalangin. Okay, sige po, tayo pong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin ang ating mga tithes and love offering. Lord, salamat po sa banal mong Espiritu, Panginoon, na kami po'y pinupuspos ngayong mga oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan din po, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa amin to make wealth. Lord, patuloy niyo pong i-bless ang aming mga tithes and love offering, Panginoon. Salamat po, naniniwala po kami, Panginoon, na sa aming pong pagtatapat sa inyo, sa aming pagbibigay, Lord, you will bless us, O God. Bubuksan niyo po, Panginoon, ng floodgates of heaven, Panginoon,
at babahain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng inyong pagpapala, Panginoon. Salamat po. Patuloy niyo pong i-bless ang aming mga hanap buhay, Panginoon, ang aming mga businesses, Panginoon. Salamat po, naniniwala kami, Panginoon, na you will never leave us, O God, nor forsake us, Panginoon. Salamat po. Kami po ay magbibigay ng may kagalakan sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung magbigay sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo for our closing hymn, the Spirit Song. Descend upon your life and make
Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy, Panginoon namin na wini-welcome ang banal mong Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, thank you for filling us with your love, with your power, Panginoon, ngayong mga oras na ito, Panginoon. Lord, we pray, Lord, for the mighty conviction of your Holy Spirit, Panginoon, to come upon us, Panginoon. Panginoon Diyos, una po sa lahat, Panginoon, kami pong lahat ay nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon, sa inyong harapan. Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon. Pakalinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga kamay, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Nawa po kami, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Panginoon, salamat po sa napakayamang mensahe, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ni Pastor Nards, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami, Panginoon, natitimo po sa aming mga puso ang kahalagahan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil naniniwala kami. Simula po nang tinanggap ka namin bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, ay tinanggap na rin po namin ang banal mong Espiritu, Panginoon. Salamat, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang magiging source namin, Panginoon, ng katotohanan, Panginoon. Lord, we pray, bahain mo, Panginoon, ng truth, ng katotohanan, ang aming mga buhay, Panginoon. Dahil alam po namin, ang banal mong Espiritu lamang rin po, Panginoon, ang source ng kalayaan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin ngayong mga oras na ito, Panginoon. Kalayaan, Panginoon, sa kasalanan. Kalayaan, Panginoon, sa mga tanikala, Panginoon, na ginawa sa amin ng kaaway, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kami po ay malaya, Panginoon, na mamuhay at manampalataya at maglingkod, Panginoon, sa inyo. Salamat, Panginoon, sa banal mong Espiritu rin, Panginoon, na magbibigay sa amin, Panginoon, ng unity, Panginoon, ng pagkakaisa, Panginoon. Lord, I pray that you flood this church, O God, with unity, Panginoon. Any division, O God, Lord, salamat, binubuwag mo to, Panginoon. Salamat because ikaw ang nag-unite ng aming simbahan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, naniniwala kami po ay magkakaroon ng isang puso, ng isang hangarin, Panginoon, na i-advance ang kingdom mo at itaas ang iyong pangalan, Panginoon, sa aming simbahan. At salamat din, Panginoon, sa banal mong Espiritu na magiging source namin ng kapangyarihan, Panginoon. Power not to be used, O God, for our own sake, O God, for our own well-being, O God, but the power, O God, to share your word, O God. Salamat, Panginoon, for empowering us, Panginoon, to do the Great Commission, Panginoon. Again, it's not by our own might, Lord. It's not by our own power, but only by the power of your Holy Spirit, O God, that is at work within us, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa matinding kapangyarihan na banal mong Espiritu, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, Panginoon. Idinadalangin po namin ang aming mga kapatid, ang aming mga kasama sa simbahan, Panginoon, na nasa banig ng karamdaman, Panginoon. Lord, you are our great healer, O God. You are our Jehovah Rapha. And by your stripes, O God, we are already healed, O God. Salamat, Panginoon, because 2,000 years ago, Panginoon, Lord, you already bore, Panginoon, yung mga sakit. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ibinibigay mo, na ipinagkakaloob mo. Kung sino man po, Panginoon, ang nakakaranas, Panginoon, ngayon ng karamdaman, Panginoon. Salamat because your healing power, O God, is flowing right now, O God, into their bodies, Panginoon. Salamat po. Lord, I pray for quick recovery.
for complete healing. Salamat, Panginoon, because ibabalik mo po, Panginoon, ang kanilang kalakasan, Panginoon, sa kanilang lupang katawan. Because we believe and we know, O God, Lord, ang karamdaman po ay hindi po portion, hindi po namin ito portion, Panginoon. Ang portion po namin, Panginoon, ay good health, O God. Magandang pangangatawan, Panginoon, and sound mind, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ipinagkakaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa aming mga kapatiran, kahit wala po, Panginoon, sa simbahan ngayong mga oras na to, sa kanilang mga tahanan o sa kanilang mga lokasyon, Panginoon, dumadaloy po, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po sa safety ng bawat isa, Panginoon. Lord, it's rainy days na naman, Panginoon. Tag-ulan na naman, Panginoon. Salamat dahil ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng proteksyon sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ilayo mo kami, Panginoon, sa mga aksidente, Panginoon, o kahit anumang sakuna, Panginoon, na mag-i-endanger ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, let your protection, O God, be upon us, O God. Let your divine protection, Panginoon, be upon us and envelope us, O God, with your holy presence, Panginoon. Lord, right now, pinagdarasal po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakalukhod sa inyong harapan, Panginoon, ngayong mga oras na to. At kung sino man po ang lumalapit, Panginoon, sa inyo ngayong mga oras na ito, Lord, kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga pinagdadaanan, Panginoon. Lord, salamat po dahil sa mga nagsisik sa inyo ngayong mga oras na ito, Panginoon, kung sino man po ang nagpapasalamat dahil sa kanilang mga natanggap na pagpapala mula sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil patuloy mo silang pagpapalain, Panginoon. Pero, Panginoon, kung sino man po, Panginoon, ang lumalapit, Panginoon, ngayong mga oras na ito, na humihingi, Panginoon, ng inyong tulong para sa kanilang sitwasyon, Panginoon. Salamat po. Dahil ikaw po ang Diyos namin na hindi maramot, Panginoon. Kaya niyo pong i-extend ang inyong mga kamay, Panginoon, sa kanila ngayong mga oras na to. At sila po ay inyong tulungan, Panginoon. Salamat po. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw lamang po ang tanging solusyon, Panginoon, sa kanilang mga sitwasyon na pinagdadaanan ngayong mga oras na ito, Panginoon. Lord, I pray, bahain mo sila, Panginoon, ng kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Salamat po dahil babahain mo sila, Panginoon, ng pag-asa na nagmumula, Panginoon, lamang sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang kanilang magiging sandigan, Panginoon. Ikaw ang magbibigay sa kanila ng solusyon, ng direksyon, Panginoon, ng mga hakbang, Panginoon, kung paano po magkakaroon ng katugunan ang kanilang mga pinagdaraanan, Panginoon, ngayong mga oras na ito. Salamat, Panginoon. Naniniwala kami na iyong grasya, your grace, O God, is sufficient for all of us, Panginoon. And we believe that we are safe and secured, O God, in your arms, Panginoon. Salamat po. Gabayan niyo po, samahan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, amin din pong inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming Bishop Joey Umali, Panginoon. Salamat po. Alam niyo po ang kanyang pinagdaraanan, ang kanyang nararamdaman, Panginoon. Lord, whatever is wrong, Panginoon, in his body, Panginoon, kung ano man po itong karamdaman na ito, Panginoon. Salamat po dahil kayang-kaya mo po siyang pagilingin, Panginoon. Sila po ni Tita Digna, Panginoon. Salamat po dahil ngayon po mga oras na ito, padadaluyin niyo po ang kagalingan sa kanilang dalawa, Panginoon. Lord, they will feel comfort, O God. Giginhawa po ang kanilang mga pakiramdam hanggang sa manumbalik po ang kanilang kalakasan. Dahil naniniwala kami, Panginoon, sa aming first General Tribal Mission Conference, Panginoon. Lord, naniniwala kami na bago pa man po, Panginoon, sumapit ang araw na yun, Panginoon. Lord, pinagaling mo na po, Panginoon, ang aming mahal na obispo, Panginoon. Lord, patuloy mo rin pong pagpalain si Pastor Milky, Panginoon, na nasa Nueva Ecija, Panginoon. Salamat. Dahil naniniwala po kami na marami po ang mapapagpala ng inyong lingkod sa lugar na iyon, Panginoon. Lord, give to him, Panginoon, kasama naman to si Tita Tess at si Kuya Jig, Lord, give to them your divine protection, Panginoon, na safe din po sila makakauwi, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Panginoon,
Inilalapit po namin sa inyo ang aming kauna-unahang General Tribal Mission Conference that will happen on July 12 to 13, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Lord, Ikaw ang sasama sa amin, Panginoon, for all of the preparations that we need, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga a-attend, Panginoon, na delegates, lahat ng lay, lahat ng clergy na darating, Panginoon. Lord, hinahanda mo na, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Sa pagsapit ng mga araw na ito, Panginoon, handa kaming mag-receive, Panginoon, ng mga bagong bagay mula sa inyo, Panginoon. And Lord, we also pray for the safety of everyone na mag-a-attend ng aming First General Tribal Mission Conference, Panginoon. Thank you for the good weather. Magiging maayos po ang weather, Panginoon, sa mga araw na iyon, Panginoon. We pray for a successful, Panginoon. Wala pong power interruptions, Panginoon. Wala pong magiging aberya, Panginoon. And the program will be smooth, Panginoon. And will be filled, O God, with your holy presence, Panginoon. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, inalalapit po namin sa inyo ang darating na linggo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin upang harapin ito, Panginoon. Sa lahat po ng may trabaho, sa lahat po ng mga nag-aaral, sa lahat ng may negosyo, Panginoon. Salamat sa panibagong kalakasan, Panginoon, na ibibigay mo sa amin araw-araw, Panginoon. Paggising pa lang namin, Panginoon, sa umaga, mararamdaman namin, Panginoon, ang kalakasan, ang kapayapaan, ang kagalakan, Panginoon, na nagmumula sa inyo upang harapin ang bagong umaga at ang bawat araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama at pagkasi ng banal mong Espiritu sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa matapis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tanggapin po natin lahat ang basbas ng ating Panginoon, mga kapatid, dito sa CSF. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin at sa patnubay ng banal na Espiritu, humayo kayong taglay ang mabuting balita ng kaligtasan at kapayapaan. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan. Mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Isang mahalagang paalala lang po. Sa mga solid men daw po, meron daw po kayong 15 minutes lang po na meeting with Kuya Vern. Again po, sa mga solid men, may 15 minutes lang po kayo na meeting with Kuya Vern. Maraming salamat po.